save. Kulang kami ng gamit. Sabi ko, dapat nga sana wala kaming gamit. Kaya kailangan siguro, sabi ko, may pera kami. Kaya doon yun ang dahilan, sabi ko, pag ako nagkapera, tutulong ako sa gawain ng Panginoon. Kaya yan ang lagi, tsaka nung ako'y college, lagi sinasabi sa akin ng aming, yung si Pastor Padre, pagka ba kayo natapos, anong gagawin niyo sa Diyos? Sa kayo pupunta? Ang plano niyo ba? Pansarili niyo ba? O sa gawain ng Panginoon? Natanim sa isip ko yun. Kaya sabi ko, magpapakayaman ako, o ako'y magtatrabaho, hindi para yumaman, para gumawa sa gawain ng Panginoon, para maging blessing ako. Yun ang reason ko. Ang naging inspiration ko dito, unang-una yung mga anak ko. Kasi sabi nga, ako'y lumaking mahirap sa lahat ng bagay. Kaya sabi ko, ayokong ipamana sa anak ko yung kahirapan. Unang-una, sabi ko, pagka mahirap ang tao, ang tendency ang magulang mag-a-abroad para ipaaral. Ngayon, ang ginawa ko, nagtrabaho ko ng nagtrabaho para sa ganun, mabigyan ko ng magandang kinabukasan anak ko at mapaaral ko sila sa ating church school. At saka isang dahilan ko, kaya naging inspiration ko yung gawain ng Panginoon. Kasi nakikita ko talaga sa gawain ng Panginoon, ang sabi nga aanin mo yung pera kung ikaw naman ang gawain ng Panginoon, nagsasuffer. Kaya ang naging inisip ko talaga, sabi ko, kung ang lahat ng tao may pera, hindi mapipigilan ang gawain ng Panginoon. Kaya ang ginawa ko talaga, tulad ng pangarap ni Jabez, diba sabi ni Jabez, Lord, widen my horizon, no? Palaking yung teritoryo ko, para maging blessing ako sa ibang tao. At saka isa pa, ang naging inspiration ko din dito, yung mga kapatiran natin na nangihina, kapag nakakita sila ng isang successful na kapatid, pagkatapos tumutulong sa kanila, lumalakas ang kanilang pananampalataya. Di ba tulad ni Jabez, nagpakain siya, nagbigay siya ng trabaho, pagkatapos nagbigay talaga siya ng tulong. Kaya nangyari, lalong lumaki ng lumaki gawain ng Panginoon. Kaya sabi ko nga, kung lahat ng mga nagbi-business ay ang kanilang pera ay gagamitin nila sa gawain ng Panginoon, di sana hindi mapipigil ang pagkalat ng Ebanghelyo. Yun ang magiging inspiration ko, bakit nagpapatuloy akong nagbi-business, saka isa pa, ang inspiration ko yung gawain ng Panginoon. Unang-una, ang sikreto, tinanong ko sa sarili ko, di ba, Panginoon, sabi ko, lahat kami may talent naman tayo. So, yung talent ko, bigyan mo ko ng talent. Ang binigay ng talent sa akin ng Diyos, yung pagsasalita sa radyo. At saka binigyan niya ako ng talent sa sales, kasi nung pulpulpara ko, isa ako sa top notcher. So, pagkatapos doon, naging radio announcer ako, gumawa ako ng mga business. Magaling akong magbenta ng mga kung anong basta sinasabi ko, nabebenta. Kaya tuloy, sa nangyari ngayon, sa aking pagbi-business na ganyan, una, siyempre, talent, di ba? Pangalawa, yung tulong ng Diyos. Pangatlo, talaga ang nasa puso ko, Panginoon, bigyan mo ko na, palaging gano'n ang lagi ko nasa isip, ano ba ang bigyan mo ko ng pera para suportahan ko gawain mo? Ang nasa aking isip palagi, kasi sinasabi yung pastor sa akin, ano ba layunin mo sa buhay? Saan ka pupunta? Saan ka pupunta? Kaya sabi niya gano'n, kapag kanya, pag pumunta ka sa gawain ng Panginoon, sabi niya, hindi ka talaga mabibigo. Kaya lahat ng ginagawa ko talaga, lahat talaga, nakasentro talaga kung paano ko palaganapin ang gawain ng Panginoon. Mga taong tumulong sa akin, kasi hindi ka naman magiging successful kung wala naman tutulong sa iyo. Unang-una, pinapasalamatan ko si Pastor Herios. Nung ako'y bago kultur, binigyan niya ako ng inspiration at saka binigyan niya ako ng puhunan para makabili ako ng libro, para sa ganun maibenta ko, mabilis sa mga tao. Pangalawa, yung father ko, si Pastor Alfonso, lagi niya sinasabi sa akin, sabi niya, mas mahalaga ang buhay kaysa sa kabuhayan. Kaya niya ibig sabihin noon,
huwag ako masyadong titingin sa perang, kasi kapag kasi marami ka ng pera, nakakalimutan mo na yung Diyos eh. Laging pinapaalala sa akin ni Pastor Alfonso, mas malaga ang buhay kaysa sa kabuhayan. Sabi niya gano'n. So, nagbigay sa akin inspiration. Pangatlo, ang inspiration ko din, yung nakaatang na balikat sa akin, na gusto ko na makarating ako sa langit. Yung pagdating ko sa langit, kailangan, bago man ako makarating sa langit, dito man sa lupa, meron akong nagawa sa gawain ng Panginoon. So, inspiration ko, sabi nga, anong gagawin mo sa buhay mo? Ano layunin mo? Ano ba yung purpose mo? Tulad ng sabi ko, work sa akin, hindi para yumaman ako. Nag-work ako para sa gawain ng Panginoon. Kaya ang mga kapatid natin sa Seventh-day Adventist, ang lahat lang talaga ng mga kapatiran natin, na mga may pera, binigyan ng talento ng Diyos na magkaroon sila ng pera. Sana nga magsama-sama kami lahat na yung perang binibigay sa amin ng Diyos, gamitin natin para lumawak ang gawain ng Panginoon. Tapos yung bahay na to, na binigay ng Diyos sa akin, lahat talaga ng pinagkatiwala sa akin ng Diyos, ito ay sinishare ko para sa gawain niya. Talagang pinaka-main purpose ko lang, pinapasalamatan ko Diyos sa kanyang tulong. Kasi ang sabi niya, gusto ng Diyos na magtagumpay tayo. Ayaw ng Diyos na kawawa tayo. Kasi special tayo sa harapan niya eh. Dahil special tayo, dapat pagkatawanan natin yon. Kaya ayaw ng Diyos na maghirap tayo. Kaya dapat maging excellent tayo sa lahat ng bagay. Kasi kung hihingi ka sa kanya ng tulong, ibibigay naman kung kalooban niya, di ba? Kung ang kalooban niya na sa Panginoon, pagyamanin mo ko para sa gawain mo lang. Talagang kaya yung iba hindi nagtatagumpay kasi ang iniisip lang nila yung sa sarili lang nila. Masyado silang ganun sa pera. Pero kung isinasabog mo yung binibigay na blessing sa'yo, the more na sumasabog ang mga blessing, lalong dumadami ng dumadami yun. Kaya kailangan sana lahat nga ng mga pinagpapala ng Panginoon, matutong magsabog para yung gawain ng Panginoon hindi mapigilan. Kaya unang-una, pinapasalamatan ako ng Diyos sa dami-dami ng tao. Isa ko sa pinili niya na pinagkatiwalaan niya ako ng business, pera, anong material na bagay, ibinigay niya sa akin. Kaya ito ay binabalik ko ito lahat sa Kanya. Rose, yung pong mga nakikinig sa akin sa radio, patnubay sa kalusugan, maaring ngayon lang po ako nakita ng personal. Nakita niyo po yung kanina, na sabi ko nga lahat ng blessing na binibigay sa akin ng Diyos, gusto kong i-share ito. Alam mo yung pong magagandang gawa natin, hindi lang po ito seguridad para makarating ka sa langit. Yung magagandang gawa natin, nagpapahayag ng ating karakter. At yung ating mabuting gawa, nagpapahayag ng ating pananampalataya. Di ba pag naghasik ka, at tulad ng farmers, ito ay yung sabugtahin, lumalago ito. Yung mga bankers, yung mga financial po nila, pagka nag-invest sila, dumadami yung pera nila. Alam mo mga kapatid, marami tayo, maraming gawain ng Panginoon. Nakita ko po ang success na ginawa sa akin ng Diyos, na kung paano na itong mga blessings, financial, sa talent, ibinigay ito ng Panginoon sa akin. Kaya nga po mga kapatid, ang aking dalangin, na tayo lahat dito na may mga business, may pinagkatiwala tayo ng Diyos ng financial blessing po, kung tayo po lahat ay magbibigay sa gawain ng Panginoon, tayo po ay lalago ng lalago. Katulad po dito, yung Cuneta Asylum, malaki ang babayaran natin dito. Ang laki-laki po ng ating babayaran dito. Naka-aircon pa tayo. Mamaya po meron tayong offering na iikot sa atin. Mga kapatid, tayo po ay dapat hindi natin itatago yung pera natin. Dapat ito i-share natin. Kaya mamaya po, pagka merong iikot na envelope sa atin po, wag po ninyong mababaw yung ating pagdukot. Naliman po natin yung pagdukot natin sa ating bulsa para sa ganun sabihin natin, Panginoon, ang sarap po nakaupo sa aircon. Ang sarap po namin dito, ang sarap ng pakiramdam po namin. Pero mga kapatid, hindi po libre yung pag-upo nyo dyan. Para sabihin ninyo kung meron kayong bahagi sa gawain ng Panginoon,
mag-share po tayo mga kapatid. Ibigay po natin ang ating, dito po sa oras na ito, may papakita natin sa Panginoon sa oras na ito kung talagang mahal natin ang gawain ng Panginoon. Kaya mamaya, kung tayo po ay magbibigay ng offering, damihan po natin ang offering natin para sa ganon, ay lahat ng perang makukolekta, ito gagamitin natin sa gawain po ng Panginoon. Kaya po, ako po bilang business woman, ako'y kulpultor. Ngayon po, mayroon akong hinahawakan na eskwelahan, Patnuboy Academy. Ito lahat, yung mga ari-arian or anuman ang hawak ko, ito po lahat po ay ibinabalik ko lahat ito sa Panginoon. Maraming salamat po sa inyong lahat.